Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Diyan, May pwede? magbibigay ng tukiaw. Wow! 2K. Yay! Iyahan na sinasabi dapat. ko. Gobyerno na yan. Yes. Napakagaling talaga ng Ready gobyerno. na kayo, mga cameraman natin. Yan dapat. Oo. Lalo na nga ngayon, dahil sa alam mo, akala natin matatapos na yung problema dyan sa Gulpo. Oo. Sa gitnang silangan. Yes. Di ba, nagkasundo na. Pero ngayon, nabuhay na naman. Oo. Nagpapalitan na naman ng missile, rockets, ang Amerika at ang Iran. Kaya dahil dyan, inanunsyo na po ng Pangulong Bongbong Marcos na pinalawak po ng gobyerno ang mga tulong sa mga apektadong sektor sa pamamagitan po ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to Uplift Assistance. 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program ang tatanggap ng Magkano? hanggang 2,000 pesos. Yay! Yan! Mula po yan sa DSWD kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan. O, pakinggan natin ang Pangulong Bongbong. Ito po, good news. Gayon din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. O yan, Nelson. Ang mga manggagawa naman na mababa ang kita at nasa kategoryang mahirap, batay na po sa 2024 Community-Based Monitoring System, tatanggap ng 2,000 kada buwan. Yehey! Every month. Simula po ngayong July. Buwan-buwan yan, ha? Buwan-buwan, ha? Ganyan dapat. Hanggang December. Akala ko habang buhay. Hindi naman, hanggang December lang. Baka kumita na kahit paano, no? Layunin anya ng uplift assistance na mapangalaga ng kakayahan ng pamilyang Pilipino matustusan po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Yun, dapat Magandang yan. 2,000 pesos. Oo. Eh, pandagdag na rin yun kahit paano. Oo. Oh. Tama yan. Oh. At sa ilalim daw po ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. 37 million at 37.5 million na mga mamamayan. 2,000 ba? Malaki-laki din yun, ha? 2,000 per month tapos abutin din ng bilyon ito pagka nagkataon. Ano itatanong mo kung ganyan kalaking halaga? Saan natin kukunin yung salapi? Pera? Oo. Oo. Napakagandang tanong. Bakit? At ito ang sagot. May baka na sa mga maleta. Tinatanong mo ba Oo. yung kukuning pera? Siyempre, alam nga naman bigay tayo ng bigay. Wala tayong mga pagkukunan. Oh, maling-mali ka dyan. Oo. May pera, eto na. Ayan. Ibinenta po ng Department of Finance sa San Piro Realty Development Corporation ang Atrium of Makati sa halagang Atrium of Makati? yung mga opisina doon ng Sino ba may-ari nun? gobyerno. Ang gobyerno ba yun? Nandun yung pag-ibig, di ba, dati? Yung, Oo nga, sa may Makati Avenue. Oo. Yes. Yung atrium, yung ganun yung itsura. Ang gobyerno pala may-ari niya? Oo. Ngayon mo Tama lang yan, dati yan matagal na binibenta yan eh. Wala kang... ganun ba? Oo, walang masyadong gustong Yung bumili. anong Makati Avenue yan eh? Hanggang bumaba ang presyo. Oo. 1 billion pesos, Jen. Takto. Ang nakabili, San Piro Realty Development. San Firo. Oo. Okay. Pinangasiwaan ng Privatization and Management Office o PMO ang bentahan. Ganun Ang ba? sinasaklaw nito ay ikalimang palapag ng gusali na may 24 na condo unit at 21 parking slot. Hindi pala yung buong building. Yung Fifth floor lang. fifth floor pa lang. Fifth Isang floor. pilyo na. Aba. Oo, ayan naman mga umuupa mga opisina yan. Okay.
Ayon sa San Pedro na master developer at may-ari ng ilang palapag ng gusali, Oh. bahagi ang pagbili sa pangmatagal nitong plano na pag-isahin ang pagmamay-ari ng gusali. Ayun. Kasi yung ibang part nun, kanila na eh. Kanila na pala yun. Oo. Mahigit doble ang napagbentahang halaga kumpara sa tinatayang halaga ng ari-arian na 449.6 million pesos batay sa naunang dokumento ng PMO. So, mas malaki pa pala ang balor, ha? Kaya lang, Nakuha, oh. noon pa yung unang-una, Ayun. talaga namang umaakyat ang value ng property. Totoo. Dahil dito umakyat sa 1.87 billion pesos ang kabuang kinita ng DOF mula sa privatization sa unang 6 na buwan ng taon. Ba? Ang target po ng kagawaran, alam mo kung magkano pinaprivatize? Magkano daw? Oh. 101 billion pesos! Ba, ang dami, ha? Mula sa iba't ibang ari-arian ng pamahalaan na ibebenta nito sa taong ito. Oho. 101 billion. Grabe. Baka pwedeng may mga kondo ba yan, yung lugar na yan? Kondo yun. Sabi, may mga kondo unit daw, no? O puro opisina. Opisina yan eh. Opisina. Diyan pala, tama, Atrium Makati, doon sa may, andyan yung Pag-ibig, BIR, dati, di ba? Puro government, yan eh, commercial establishment, ano? Gobyerno pala may-ari niya. Kaya lang ako ay nanghihinayang sa mga ganyan na binebenta. Oo. Kasi kung i-audit po natin mga babayan kung gaano kalaki naman ang nirerentahan natin, Ay, totoo. sobra-sobra pong renta natin. Oo. Yung Yun mga inuupahan lang, oh. Yun lang mga opisina ng region dyan. Halimbawa, yung Mimaropa region. Regional offices. Andito sa Metro Manila ang mga opisina niyan eh. Totoo. Yung DA region nila, Mimaropa. Makikita mo dyan sa Quezon Avenue, ang dami. DPWS, andyan din. Oo. Region 4A at Region 4B. Yes. Oo. Umuupa po yung mga yan. Ganon. Tapos, ibinebenta natin yung mga ari-arian. Baka, siguro, mas maganda, i-privatize na natin buong gobyerno para mas maganda ang takbo. Wala ng politika. Mahirap pasweldoin ng Pangulo. Pagka lahat, papasweldoin mo na lahat yun. Oo, dapat talaga. Ganon. Oo. Patakbuhin na natin parang negosyo ang gobyerno. Kasi mukhang negosyo naman talaga. Ay, nako. Ay, naman, mabigat. Anyway, tingnan natin. May Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.